bukod sa problema mo yun, ibig sabihin nun, you are not learning. You fail to learn. Wala kang knowledge. Eh, pag kung nagkukunwari ka, may malaking problema yun. Dinaya mo na sarili mo, dinaya mo pa ako. Baka dumating yung pagkakataon na yun, sa actual, makamatay ka. Oo, naman. Makukulong pa doon. You monitor your personal capabilities, resources available, and the validity of your goals. Validity meaning updated pa rin ba siya? What is material? What is, sabihin natin, situation at hand? And that goal of yours ba is attainable pa ba o hindi? O kailangan mag-change ng plano? Diba? Kaya yung plano mo, maaaring maging that flexible. Sabihin natin, kailangan maging professional caregiver ako at I need to attain lahat ng aking goals in 2015. Naku, problemang malaki. Bakit? Hindi ko mapagpapatuloy yung aking caregiving. Bakit? Buntis ako ngayon. Diba? Kailangan ko munang i-deliver yung baby ko o kaya habang nag-aaral ako, buntis ako, etc. etc. para medyo merong konting delay. Diba? Eh yung iba, pagkatapos ng mga anak o nag-asawa, hindi na nag-aaral. Tama? Kasi magdadivert yung focus of your attention. Diba? Ba, nasa grades, high school. After high school or during college days, you got pregnant. Tapos kung walang mag-aalaga, walang magsusupport financially, gagawin, titigil ka sa pag-aaral to take good care of your kids. And then later on, yung plano mo, itutuloy mo. Tama? So, depende yun sa situation at hand. Halimbawa, walang namatay si tatay, yung breadwinning ng pamilya. Yeah. Ay, kasi ikaw, kasalanan na dito eh. Breadwinning na rin ako eh. Breadwinner na rin yung tatay. Kinatake, namatay. O kung di naman inatake, mahaba pang na ospital. So lahat ng resources is what? Almost empty. Which, nabuhay pa si tatay mo ng ilang buwan, pero sabi, hindi nakakayanin makapag-aral ka. Does it mean yun na yung end of your goal in life? Maaaring ipagpatuloy mo pa rin. Or, you need to divert into a new path of life. Ano yung reality? Hindi pa pwede na to eh. Lipat ako dito. Diba? Pero kung ito, hindi mo gusto to, isa napipilitan ka dahil what? Kailangan mo. Eh kapag pilitan mo yung sarili mo rito, hindi mo talaga po pwede na. Kumaha ng paraan. Hindi na po pwede ito. Magnanakaw na lang ako, mag-hold up ako ng bangko para matapos ko itong kurso na ito. Pang-hold up ko si Bunso para makatapos ng kolehiyo. Diba? Nung matapos ng kolehiyo, wala rin makuhan trabaho. Bakit? Ang dami ng HR. O yung anak ko, ayoko tukunin ng HR, pero gusto niya HRM talaga eh. Wala. Gusto ko talaga sa kanya, Radtech. Sabi, graduating na. Ayaw na rin niya ng Radtech. Gusto niya HRM. Kahapon punta ako ng UMC. Nakita ko yung mga classmate niya. Nasaan na po si Nikki? Ha? Wala. Diyan lang sa tabi-tabi. Yung samantalang graduating. Graduating na tapos internship na lang eh. Wala akong mapili. So sige, kung gusto mo.
Pero siya rin, nangihinayang ko. Sabi ko, sayang. Sabi ko, nakita ko yung mga classmate mo, kinakamusta ka. Tumahimik na lang ako, tahimik din siya. Sabi ko, maganda anak sa iyo yung RadTech. After your radiologic medical radiation technology o yung x-ray technician, yung board exam na rin yun, padali ka ako mag-apply sa ng work. Pwede ka akong, pag natayo na yung hospital ng DASMA, pwede ka dyan. Pwede ka ako sa UMC. Pipisilin ka ako natin si Dr. Ariniego para ilagay ka dyan sa UMC. Pwede ka ako sa DASMA. Pwede ka mag-apply sa abroad. Pwede ka pupunta ng Canada. Pwede punta ka dyan sa tita mo. Inaantay ka ng tita mo. May opportunity pa rin. Kaso nagbago lang isip. It must be personal. Una, nabigyan namin si Nikki ng enlightenment. Sabi ko, kukuha ka ng ibang kurso, tapos wala ka rin makukontrabaho. Mas mabuti pa ako. Yung isang kurso na mas mabilis. Eh ngayon, sabi niya, gusto ko talaga papa ay HRM. Sige, tuloy mo na. Yung isa, BS Bio. Biology. Sabi ko na, pag may medicine ka, yun, gusto niya environmental science. Environmental science, iba yung field na gusto niya. Alam mo gusto niya. Pero kasi, kay Miguel wala akong problema eh. Yung mautak yun. Si Nikki mautak naman. Kaso nga lang, parang pag-girl lalos effect. Masyadong